Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Wala ka palang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur. Na-under mo asawa mo. Kaya hindi siya sumama sa amin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing dapat magkaisa upang umunlad ang bayan. Subalit sino nga ba ang dapat maunang magkaisa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Florinda sa ating dulang sa kanyang panahon. Okay ba ang dinner natin, Emil, Arthur? Oo, Miguel. Ang dami nga namin nakain ni Arthur. Naku, sigurado mag-iisip na naman ang hindi maganda si Celine kung saan ako nagkapunan. Huwag ka na kasi mambabae pa, Arthur. Ay, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Alam niyo kung mananalo ang partidong itatatag natin, ha? Isa ang maaaring umupo sa Kongreso. At maaari pa maging dalawa yun, o tatlo. Depende sa dami ng botong makukuha natin, ha? Parang maganda yan, Miguel, ah. Magiging kongresista tayo. Talaga maganda. Kaya nga kayong dalawa ni Emil ang una kong niyaya dito. Dahil alam ko na gusto nyo rin ang maglingkod sa bayan. At siyempre, habang nanunungkulan tayo, marami din tayong benepisyo. Siyempre naman, ano? Hindi tayo lugi dito, mga kaibigan. Pero, Miguel, kailangan ng malaking halaga dyan. Oo. Para sa pag-aasikaso ng mga papeles, sa mga dapat bayaran. At natural, siyempre, sa pangangampanya. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Mapapawi rin natin yun, ha? Kaya sumama na kayo rito sa partidong itatatag ko. Heto nang hinihingi mong tsaa, Emil. Salamat, Florinda. Next week nga pala, tuloy ng medical mission natin sa bayan ng classmate ko si Gladys. Handa na raw ang lahat doon, sabi niya. Okay, hindi na ako kukuha ng appointment sa araw na yon. Mabalik tayo sa ikinuwento ko sa'yo na alok ni Miguel sa amin. Hindi na ako kukuha ng appointment sa araw na yon. Mabalik tayo sa ikinuwento ko sa'yo na alok ni Miguel sa amin. Yung tungkol sa party list, ano palagay mo doon? Alam mo kasi, para sa akin, hindi lang naman sa pamamagitan ng pag-upo sa gobyerno, makapaglilingkod sa bayan. Maaaring gawin yun ng tao sa iba't ibang paraan. Naisip ko rin yan. Tulad nitong pagsama sa mga medical mission, isang uri ito ng paglilingkod sa bayan. Tama. Pagtulong at paglilingkod din ang panggagamot natin dito sa murang halaga. Pareho talaga tayo nang iniisip. Mabuti pa sabihin ko na kay Miguel habang maaga na hindi ako makakasama sa partidong gusto niyang itatag. Ano? Hindi ka sasama? Bakit naman? Pinipigilan ka ba ni Florinda? Hindi, Arthur. Nag-usap kami ng maayos. Pinag-isipan namin ang mga bagay-bagay at napagkaisahan namin na huwag na lang sumama. Bakit nga? Dahil nakapaglilingkod naman kami sa pamagitan ng aming mga pagsama sa mga medical mission at panggagamot sa murang halaga. Tumutulong din kami sa isang grupo na nagbibigay ng free online consultation. Pero, parang Emil, mas maganda kung magiging congressman ka. Yung perang inilalabas natin sa paglilingkod, babalik din sa atin. At may tubo pa. Hindi pala tunay ang paglilingkod namin niya.
Ano? Arthur. Payag ka na. Pasensya na ha. Pero buo ng pasya namin. Hindi na kami sasama. Sayang naman kung hindi natin makakasama si Emil sa partido. Ayun, malaki maitutulong niya eh. Nanghihinayang din ako eh. Pero mas nakinig siya sa asawa niya eh. Minsan kasi yung si Emil, na-under ni Florinda eh. Talaga? O baka naman hindi nyo lang kinausap si Florinda. Hindi ko talaga siya kinausap. Si Emil lang. Okay, sige. Ako kakausap sa kanya. Malay natin. Baka makumbinsi ko siya. Ikaw bahala. Oo nga pala. May pera na bahala. Oo nga pala. May pera na akong ibibigay para share ko dito sa partido natin. Oh, good. Good. Oh, mabuti. Nagbenta ako ng lupa, Miguel. Nako. Alam ko naman mababawi ko rin ito eh. Ayos lang. Kahit gumastos ako. Oh, napasyal ka, Miguel. Oo. May sadya kasi ko. Wala si Emil eh. Kumuha ng gamot na ipamamahagi namin sa medical mission namin. Okay. Pero actually, ikaw talaga sadya ko. Ako? Yes. Bakit? Ano ba may paglilingkod ko? Si Emil kasi, umayaw lang sumama sa partido namin. Nabanggit nga niya sa akin ang tungkol doon. Ganun ba? At napagkaisahan nga namin na huwag na rin siyang sumama. Kasi malaking gastos yun eh. Naku, sayang naman, Florinda. Kasi, actually, babalik din sa inyo yun eh. Higit pa roon. Kung magiging matalino lang siya at mahusay dumiskarte. Pero, dahil umurong na siya, naisip ko na ikaw na lang aalukin. Ako? Oo. Miguel, hindi ako interesado sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Sayang naman, sayang. Isa ka pa namang mahusay na doktora. Masaya na ako sa paglilingkod na ginagawa ko para sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng aking panggagamot. Ay, pero ayaw mo bang maging sikat? Anong malay mo, baka maging presidente ka rin ng Pilipinas balang araw. Ha? Qualified ka eh. Tulad ng mga unang babaeng naging pangulo natin. Pasensya na. Iba na lang ang alukin mo. Florinda naman, paano namang hindi tayo magkakaibigan eh? Magkakaibigan nga tayo. Pero iba ang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami, hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Oh my. Wala ko pang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur, under mo asawa mo, kaya hindi siya sumama sa amin. Anak, napansin ko mula nang umalis yun si Miguel, naging matamlay ka na. Bakit ba? Nasaktan lang po ako sa mga sinabi niya. Ay, bakit? Ano ba sadya ng taong yun? Hinihimok. Wala raw po akong kwentang lapitan. At under ko raw po si Emil. Makitid pala utak ng taong yun. At hindi rin po siya marunong rumispeto sa paniniwala ng iba. Tama lang talaga na huwag tayong sumama sa kanila. Emil? Ibang motibo ni Miguel sa pagtatayo ng partido. Oo nga. Ang sariling kapakanan. Sana, Emil. Huwag mo na siyang harapin tungkol sa sinabi niya sa akin. Baka maging magulo lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatulan. Aba, yun. At huwag yung panghinayangan na nawalan kayo ng ganong klaseng kaibigan. Arthur! Bakit binenta mo ang lupa nang hindi man lang sinabi sa akin? Kailangan ko na kasi ng pera. Kaya minadali ko na. Saka lupa ko naman yun na. Anong problema? Bakit ka ba ganyan magsalita? Samantala
Samantalang ako, lagi kita kinukonsulta sa bawat desisyon ko. Bakit? May babae ka? Tigilan mo na nga yung pagsiselos mo. Wala akong babae. Kung ganon, saan mo ginamit ang pera? Sa partido namin. Tatakbo kong kongresista ng party list. Wala. Okay ka na. Ano? Umalis sa inyo si Celine? Oo. Nagalit siya sa akin dahil lagi ko raw siya binabaliwala sa mga pagpapasya ko. Arthur, huwag kang magagalit, ano? Tama naman si Celine, eh. Dapat kahit babae siya, sinasaalang-alang mo pa rin siya sa mga gagawin at desisyon mo. Sinubukan mo na ba siyang tawagan? Oo. Ayaw niya ako sagutin. Sige, palipasin mo muna ng ilang araw. Baka lumapit din ang ulo niya. Emil, Florinda, hindi lang yun ang problema ko. Oh, ano pa? Yung partido namin, hindi na-aprobahan ng COMELEC. Ano? Paano ang pera ibinigay mo kay Miguel? Yun ang talagang problema. Dahil sabi niya, nagastos na raw yun. May makuha man daw ako, malaki na nabawas. Parang iniiwasan na nga rin niya ako eh. Nagsisisi ako, nagpadala ako kay Miguel. Ngayon, pati kami ni Celine, nagka-problema. Celine, maawa ka na kay Arthur. Patawarin mo na siya. Ang dami niya ng problema ngayon. Mas kailangan ka niya. Mabuti sa kanya yon para matuto siya ng leksyon. Celine, mawawasak ang pamilya ninyo kung gagantihan mo ang asawa mo. Gusto mo bang mangyari yun? Florinda, Oo, nagkamali si Arthur. Pero tayo mga babae, dapat matuto rin tayong umunawa sa ating mga kabiyak. Lalo na sa panahong kailangan nila tayo. Oh, bakit nakangiti ka dyan, mister? Masaya lang ako. Abot-abot kasi pasasalamat sa'yo ni Arthur. Dahil napagkasundo mo sila ni Celine. Buti nga nakinig siya sa akin. Swerte ko talaga sa'yo. Hindi ka lang mabut. Pas ako. Hindi lamang sa pagbubuo sa pamahalaan magagawa ang paglilingkod sa bayan. Ito'y maaaring gawin sa maraming kaparaanan. Ninuman, saan man at kailanman. Sa kanyang Panahon. panahon. Ito ang ating